Pag-usapan po natin ang power of the church. Sabi nga po natin, power of the church. From the book of Matthew chapter 16, verse 18. Sabayan niyo ako. Ready? Go. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. Sa Tagalog, at sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Yung gates of Hades sa Tagalog ay kapangyarihan ng kamatayan. So simbolismo po yung gate of Hades. Sa ibang version, gates of hell. Pintuan ng impyerno. Kahit ang pintuan ng impyerno, hindi makakapanaig sa simbahan itinayo ng Panginoong Kristo. Sabi niya kay Pedro, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia, simbahan, at ang kapangyarihan ng kamatayan, the gates of Hades, the gates of hell shall not prevail against the church. Hindi magtatagumpay laban sa kanya, sa church. So ito po ang ating pag-uusapan. Ano po ang konsepto na nais nating maunawaan? Ano ang idea? Ano ibig sabihin ng power of the church? Number one, sabay-sabay tayo. Ready? Go. The power of the church refers to the God-given authority entrusted to the body of Christ to fulfill its spiritual mission on earth. Ang kapangyarihan pala ng simbahan kaya pinagkaloob ng Diyos dahil ang simbahan mayroong misyon na kailangang maisakatuparan dito sa mundo. Pangalawa, ready? Go. This includes proclaiming the gospel with boldness, engaging in spiritual warfare through prayer and truth, and exercising loving church discipline for the purity of the church. Ang kasama sa kapangyarihang ibinigay ng Panginoong Diyos sa simbahan ay magproklama. Kaya mayroon tayong pagpapahayag, mayroon tayong pangangaral ng Ebanghelyo, ng may katapangan. Kapag tayo takot at nahiya, hindi tayo makakapagproklama, hindi tayo makakapagpahayag. At ano pa? Tayo ay makikibaka sa espiritual na digmaan sa pamamagitan ng pananalangin at ng katotohanan ng salita ng Diyos. At atin pong ipapatupad ang disiplina sa loob ng church ng may pagmamahal upang mapanatili ang kalinisan ng simbahan. So ang simbahan po, mayroong standard, mayroong panuntunan, mayroon ding pagdidisiplina. Kasi bakit? Gusto nating mapanatili ang kalinisan at kaayusan ng simbahan sapagkat ito ay binigyan ng Diyos ng kapangyarihan. Para ano? Lumaganap ang kanyang kaharian dito sa lupa. Pangatlo, ready? Go. This power is not worldly, political, or manipulative. It flows from Christ, the head of the church, who governs His people by His word and spirit. Itong kapangyarihang ito ay hindi pampolitika. So ang kapangyarihan natin hindi galing sa Malacanang, hindi galing sa Senado, hindi galing sa Kongreso. Saan galing ito? Ito ay galing kay Kristo na siyang ulo, head of the church, na siyang namamahala sa kanyang bayan sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ito ang ating pamantayan at ng banal na Espiritu. Ng pang-apat, ready? Go. The church is not weak or passive. It is God's ordained instruments for declaring the kingdom, confronting sin, and advancing light in the dark world. So ano ang simbahan? Bakit may simbahan na lumalaganap at dumarami ngayon? Ang simbahan dapat hindi mahina. Ang simbahan dapat hindi nagwawalang kibo, sapagkat ito ay itinalaga ng Diyos upang maging kasangkapan para ideklara ang kanyang kaharian dito sa lupa. Pwede ba akong makarinig ng amen? At ano? Para, anak, God bless, upang harapin at mapagtagumpayan ang kasalanan. Kasi yun ang naghahari sa mundong ito. Papalitan natin ng kaharian ng Diyos. At ano pa? Upang
ating isulong ang liwanag sa mundong madilim. Naniniwala ako na sa huli, hindi magtatagumpay ang kadiliman. Ang liwanag ang magtatagumpay. Sino po ang naniniwala? Naniniwala ako na sa huli, ang kabutihan ang magtatagumpay, hindi ang kasamaan. Sino ang naniniwala? Palakpakan natin ang Panginoon. Next anak. Ngayon, ano po ang ating maaring matutunan? Tatlo lang. Number 1, God has ordained the church to fill the world. Sabay-sabay nga tayo. Ready? Go. God has ordained the church to fill the world. Nais ni Lord punuin ang lupain, ang buong sanlibutan ng kanyang simbahan. That's why, sabi diyan, when Jesus said, "Upon this rock, I will build my church," His plan, His mind, His intention was in Genesis chapter 1, verse 28. Nung sinabi ni Jesus, "I will build my church, and even the gates of hell, the gates of Hades, shall not prevail against the church." Ano ang nasa isip ni Lord? Ang Genesis 1:28. Balikan natin. Ano yung sinasabi? Ready? Go. God blessed them and said to them, "Be fruitful, increase in number, fill the earth and subdue it, rule over the fish in the sea and the birds in the sky and over every living creature that moves on the ground." Nung sabihin ni Lord, itatayo ko ang aking simbahan sa lupang ito, ang nasa isip niya, gusto niyang ibalik yung original design, yung original plan. Na ano? Ang sabi niya, magsihayo kayo. Punuin ninyo ang lupa. Be fruitful. Magsibunga kayo. Increase in number. Increase, ibig sabihin dumami, hindi pa kunti. At, anong sabi niya? Fill the earth. Punuin ninyo ang lupa and subdue it. Alam natin mga kapatid, na sa simula, ang design talaga ng Diyos, mapuno ang lupain ng mga tao who were created in His image. Lumaganap ang mga tao na nilikha niya ayon sa kanyang wangis. Ibig sabihin, gusto niya mapuno ang lupain ng kanyang kaluwalhatian because of God's image. Kaso, alam natin, nag-fall ang tao sa kasalanan. At dahil doon, lahat ng tao naging broken image. Kumalat, dumami ang tao, kaso broken image. Ano ibig sabihin? Corrupt, crooked, sinful, naging makasalanan. Dumami ang tao, kaso wasak ang imahe ng Diyos because of the fall of men. Dumami, kaso makasalanan. Kaya, anong sabi niya? Next anak. That is why the early church, the believer, was commanded by Jesus Christ to make disciples of all nations. Kaya nung dumating siya, gusto niyang i-implement yung paghahari niya, dumami uli ang mga taong na-restore yung broken image para dumami uli at kumalat. Go and make disciples. Basahin nga natin, Matthew chapter 28, verse 19. Ready? Go. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son. Kaya may simbahan, gusto ni Lord, i-implement niya ang kanyang paghahari sa mga tao sa pamagitan ng simbahan para i-restore niya yung broken image na nasira dahil sa kasalanan. That's why, sabi diyan, God did not give up His original plan to fill the earth with His image. Sa simula, yung disenyo ng Diyos na mapuno ang buong lupain ng mga taong nilikha ayon sa kanyang wangis na magbibigay kaluwalhatian. Kaso nga, dumami ang tao, corrupt, crooked, sinful, kaya laganap ang kasalanan, laganap ang kasamaan. So, gusto niya ibalik yung original plan to fill the earth with His image. Tingnan niya natin ang Roma chapter 8:29. Ready? Go. For those God foreknew, all predestined to be conformed to the image of His Son. Hold on. Sabi diyan, for those God foreknew, sa simula pa lang, alam ng Lord, sa simula pa, na ano? He also predestined. Itinalaganan niya. Para saan? To be conformed
Pag sinabing conform, maging pattern, maging model natin yung kanyang to the image of His Son, Jesus Christ. Tingnan nga natin sa Tagalog. Tagalog anak. Sapagkat sa mulat mulapay. So in the beginning, ang gusto ni Lord, dumami ang tao, created in His image, para kumalat ang kalwalhatian. Kaso dahil sa kasalanan, kumalat ang kasamaan. Kaya nung dumating siya, gusto niyang i-restore yun. Sino ang pattern natin? Si Jesus. Sa mulat mulapay, alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya. Para ano? Anong purpose? At ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng Kanyang anak. Sa English, to be conformed to the image of His Son, Jesus Christ. Tingnan mo nga yung katabi mo. Sabihin mo, nagiging kamukha ka na ni Jesus. Congrats. Sabihin mo, congrats. Kaliwa naman. Sabihin mo, oo nga, nagiging kamukha ka na ni Jesus. Kasi bakit? Kasi ang original design talaga ni Lord, ibalik niya tayo doon sa imahe. Sapagkat lahat tayo ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Dahil sa kasalanan, broken image. Alam mo ba yung meron kayong picture na naka-frame, tapos bumagsak, yung salamin, nag-crack. Inayos mo yung salamin, nabuo. Pero pangit na tingnan yung mukha na nasa loob. Bakit? Yung salamin, broken. Kaya, tingnan mo lahat ng tao, broken. Broken relationships, broken finances, di ba? Broken families, broken government, lahat broke. Why? Kasi nga, lahat nag-fall, all have sinned and come short from the glory of God. So, God has ordained the church to fill the whole world. Number 2, Jesus is the founder and the head of the church. Sabay-sabay nga tayo mga kapatid. Ready? Go. Jesus is the founder of the church. Anong sabi na? Next. The church is the body. Tayo yon bilang kanyang katawan. And Jesus is the head. Colossians 1:18. Sabay-sabay tayo. Ready? Go. Siya na kanyang katawan, siya ang pasimula, siya ang panganay na binuhay mula sa kamatayan upang siya'y maging pangunahin. So siya yung model natin. Si Lord, nung dumating sa mundong ito, kailangan niyang magkatawang tao. Hindi makakarelate ang tao sa Diyos na Espiritu. God is Spirit. That's why God, in the Spirit, manifested in the flesh. And that is the person of Jesus Christ. At yan na hindi maunawaan ng iba. Ang paniniwala nila, si Kristo tao lang talaga. Which is naniniwala naman tayo na si Kristo'y tao kasi nga nagkatawang tao. Pero bago siya naging tao, Diyos siya. Para ano? Maging pattern natin siya. Para may kamukha tayo. At ang model natin, si Jesus. Dapat, unti-unti, lahat tayo nagiging kamukha ni Jesus. O, tingnan mo lang yung katabi mo. Oo nga, nagiging kamukha ka na ni Jesus. Amen. Amen. 24 anak. Ang sabi dyan, sabay-sabay tayo. Ready? Go. Nagagalak sa aking paghihirap, alang-alang sa inyo, sapagkat sa pamagitan nito'y na ipagpapatuloy ko ang paghihirap na kailangang panggawin ni Kristo para sa iglesia na kanyang katawan. Sino ang ulo? Si Kristo. Ang iglesia ay ang kanyang katawan. Ito yon, tayo yon. Next, anak. Actually, the power of the church depends on its founder or head. Ang church po, wala talaga tayong power. Kaya lang tayo nagka-power kasi connected tayo sa head. Wala talaga tayong lakas, wala talaga tayong kapangyarihan, wala talaga tayong buhay. Tingnan nyo, yung katawang pugot ang ulo. Patay. Di ba? Ang isang Kristiyanong walang kaugnayan sa ulo, patay. Kapag ikaw ay walang kaugnayan kay Kristo, kahit kasali ka sa simbahan, kabilang ka sa katawan ni Kristo, pag wala kang kaugnayan sa ulo, patay ka.
So ang church, wala talagang buhay, wala talagang lakas, wala talagang power. Nagkakaroon lang siya ng power because of the source of power. Jesus Christ is the head of the church. Alam niyo mga kapatid, anumang samahan, anumang grupo, anumang organization o asosasyon, ang tibay, ang pag-unlad at pag-asenso nakadepende sa head, kung sino ang leader. Kapag matino, maayos, at magaling ang leader, maganda, maunlad ang samahan. Pero kapag ka-corrupt, loko-loko, loko-loko yung leader, corrupt, masama, nagluluksa ang bayan. Yan ay hindi lang sa secular, maging sa religion. Mababalitaan nyo naman, pare, pastor, ministro, nagloko. Di ba? Pero ang maganda, hindi tayo nakadepende sa leader. Ako, meron akong kamalian, meron akong kapintasan. Kung sasabihin ko sa inyo, ako ang sundan nyo, magkakaproblema rin kayo. Kasi marami rin akong problema eh. So huwag tayong titingin sa mga taong nilalagay ni Lord na tagapanguna. Kasi ang totoong head, si Lord Jesus Christ. Siya ang founder and the head of the church. Pwede ba akong makarinig ng amen? Next anak. Ang sabi dyan, anak next. Yan. The church is advancing and conquering because the founder and head is Jesus Christ, who is the King of Kings and the Lord of Lords. Ang mga leader po, come and go. Ako, prayer ko sa church natin, sa Mother Church, magtatatlong dekada na ako next year. Ay siya nga pala, next year, sa anniversary, pinapakuha ko yung General Trias Convention Center. Lahat tayo doon pupunta. Sama-sama tayo for 30th, tatlong dekada tayo. Pero alam niyo ang prayer ko, mga kapatid, umabot ako ng 5 dekada, 50th anniversary. So 70 plus na ako noon. So nagpipray ako na sana malusog ako at malakas pa, umabot ako ng 5 dekada. Kasi 30 years na eh. No? Pero eventually, lilipas din ako. Mawawala rin ako. Lilipas, tatanda, at lilipas din ako. Ngunit mayroong mensahe na iiwan sa inyo. Alaala. Libot ko na. Dahil minsan tayo'y nagkasama. Yan. So, nilipas ang mga leader. Pero dahil ang church, ang totoong leader, ang totoong pundador, hindi yung alak na pundador, ha? Si Kristo, ang mga leader, come and go, pero ang church magpapatuloy. Bakit? Kasi, advancing yan. Pag sinabing advancing and conquering, pasulong. Conquering, ibig sabihin, nananakop. And the gates of hell shall not prevail. Alam niyo, ang pinto, hindi yan nagmumove. Sino ang dapat may movements? Ang church. We are moving forward to open the gates of hell. Ang mga pinto, hindi naman nagmumove yan eh. Nakapix yan. Sino ang dapat nagmumove? Ang church. We are moving forward to open the gates of hell. To open the gates of Hades. Ano yon? Hahayo tayo. At may mga pintuan kailangan mabuksan. At maaari yung mga pintuan na yon na mabubuksan ay pintuan ng impyerno. Pero ang sabi ni Lord, kahit dumaan kayo sa pintuan ng Hades o impyerno, hindi sila mananaig. Sapagkat ang church, ang ulo, si Kristo. Balikan niya natin, verse 18, ang sabi dyan. Anak, next. Ready? Go. At ikaw at sa ibabaw ng batong ito ay at ang kapangyarihan ay hindi. So yung church, mga kapatid, pwedeng dumaan sa kapangyarihan ng kamatayan. We can pass through the gates of Hades. Yung gates of Hades sa Tagalog, kapangyarihan ng kamatayan. Sa Griego yan ay lugar ng mga patay. Or sa ibang version, impyerno. So ang church can pass through trials. The church can pass through troubles and testing. Lahat tayo pwedeng dumaan sa mga pagsubok.
pwedeng dumaan sa mga kahirapan, pwedeng dumaan sa mga pag-uusig, at mga struggle, mga challenges sa buhay. Pero ang sabi ni Lord, kahit dumaan kayo sa pintuan ng kamatayan, hindi mananaig. Ibig sabihin, dinisign tayo para magtagumpay, hindi para maging talunan. Tapikin mo nga katabi mo, sabihin mo, dinisign ka para magtagumpay. O, kabila naman, hindi ka talunan. Sabihin mo, hindi ka talunan. The gates of hell shall not prevail. Hindi magtatagumpay laban sa Kanya. Saan? Sa church. And we are the church, which is the body of Christ. Ano ang kinatatakutan ng lahat ng tao na pwedeng kakaharapin, ang pinakahuling haharapin po nating lahat, kamatayan. Tama po ba? Lahat ng huling haharapin ng tao, kamatayan. At maraming takot humarap. Yung iba hindi pa kayang humarap. At ang church, kayang mapagtagumpayan ang kamatayan. Bakit? Kasi ang head, I will build. Who is the builder? Jesus Christ. My church. Who is the owner? Jesus Christ, my church. I will build. He is the builder. My church, He is the owner of the church. Dahil siya ang builder, He is the owner, He is the head, hindi magtatagumpay ang kamatayan. Bakit? Siya mismo nagtagumpay laban sa kamatayan. Hebrews chapter 2 verse 14. Sabay-sabay tayo. Ready? Go. Dahil ay tao, naging tao rin si Jesus, at tulad nila'y may laman at dugo, ginawa niya ito upang sa pamagitan ng kanyang kamatayan ay na siyang, anong ibig sabihin nito mga kapatid? Yung kinatatakutan ng tao na kamatayan, kung ikaw ay kabilang sa kanyang kawan, pati kamatayan, hindi mo dapat katakutan. Bakit? Kasi yung head ng church, walang iba, ang ating Panginoong Kristo, namatay. He died. But He rose again. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? So ang church, we are predestined. Hindi para maging talunan, kundi magtagumpay. Oo, makakaranas tayo ng kahirapan, pagsubok at mga suliranin. Pero tandaan, hindi ka dinisenyo ng Diyos para maging talunan. Dinisign ka para magtagumpay. Kung yung sitwasyon mo ngayon, nahirapan ka, just keep on. Hold on. Don't give up. Never quit. Don't surrender. Bakit? Kasi dinisign ka ni Lord para sa tagumpay. Amen. Okay, next. The Spirit indwells the church to accomplish God's mission. Sabay-sabay nga tayo. Ready? Go. The Spirit indwells the church. Ang Espiritu mananahan sa iglesia. Para ano? Maisakatuparan ang misyon. Kasi may misyon ang church. Kung wala ang Espiritu, hindi natin kaya. Kailangan natin ang Espiritu. Next na. Ang sabi dyan, as a Christian, our body is the temple of the Holy Spirit. Ang totoo palang pinapanahanan o tinitirhan, the Spirit of God indwells. Hindi itong building, kundi tayo mismo ang totoong templo. Sabi nga sa Korinto 6:19, ready? Go. Hindi ba? Hindi ninyo pag-aari. So, ang Bible ay nagsasabi, ang totoong templo, tayo. And the Spirit of God dwells in us. Kaya ang katawang ito, hindi atin. Ang buhay natin, hindi atin. Everything that we have comes from the Lord. Maganda yung song kanina. Lahat, saksi ang langit at lupa, lahat, biyaya, galing sa Diyos. Wala naman tayong atin. Di ba? Pati itong katawang ito, hindi atin. Kaya nag-iisa lang. Ingatan natin. Pangalagaan natin. Huwag magpuyat ng magpuyat. Dahil sa gadgets, baka magkasakit. Health is wealth. Kung walang pera, pero malusog ka, mayaman ka. Mayaman ka, marami kang pera, pero may sakit ka, mahirap ka. Mauubos ang yaman mo, kahit gaano karami kapag may sakit ka. So, ang unang kayamanan natin, wealth, health, hindi wealth. Kaya ang tunay na kayamanan, ikaw mismo, yung katawan mo, ingatan mo kasi templo yan ng Espiritu Santo. Next, anak.
The Holy Spirit empowers us to do God's mandate. At ano yung mandate na yon? The Great Commission. Kaya pala, kailangan natin ng Espiritu Santo kasi may misyon. Hindi natin magagawa ang misyon kung wala ang Espiritu Santo. Kahit ang unang mga alagad bago niya pinahayo, sabi niya, wait in Jerusalem. The Holy Spirit will comes on you. Tingnan nga natin, 24:49. Ready? Go. Tandaan ninyo. Kaya't huwag kayong aalis sa Jerusalem hanggat hindi kayo napagkakalooban. Pinapahayo niya. Pero hold on. Huwag muna kayong magsialis. Meron pangako ang Ama, susuguin ang Espiritu Santo sa pangalan ko. Ano ibig sabihin? Ang mission na ito, mga kapatid, it's impossible to do on our own. Hindi yan ma-accomplish, magawa natin sa ating sarili lang. Kailangan natin ang Espiritu Santo. So kapag ka ikaw ay hihiling sa Espiritu Santo, katulad ng mga unang alagad, hintayin ninyo hanggat hindi kayo napagkakalooban ng kapangyarihan mula saan? Sa Malacanang. Sabi ba dyan? Mula sa Senado. Sinabi ba dyan? Mula sa Kongreso. Mula kay Gobernador. Mula kay Mayor. Hindi. Saan? From on high. Galing sa? Sino ang backup natin? Pag humayo tayo, pag naglingkod tayo, nag-cell group tayo, nagpatuto tayo, ang langit ang backup mo. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Next anak. Kaya tumayo kayo. Kaya yun na, sabi niya, kaya tumayo kayo. Mga kapatid, huwag matakot kapag kayo humahayo, nagpapatutuo, nagsisell group, ano man ang ginagawa natin paglilingkod. Gampanan natin sapagkat ang backup natin ang kapangyarihan galing sa langit. Anong sabi ng Acts? Sabay-sabay tayo? Wala anak? Next. I do believe that the mission of the church will succeed. Bakit naniniwala tayo na ang misyon ng simbahan na ibinigay niya ay magtatagumpay? Because the Holy Spirit will give believers the courage, boldness, confidence, and authority to fulfill the mission. So, alam niyo ba noong panahong kabataan namin, walang mga training, basta sasabihin lang ni pastor, tumayo ka, mag-share ka ng Word of God. Walang training, magpatotoo ka. Walang training. Pero alam niyo, dahil may banal na Espiritu, magpipray lang kami. Holy Spirit, tulungan niyo kami. Hindi lang nga namin alam, pagbukas ng Bible, hindi namin alam kung ano sasabihin. Pag isang basa, talata, ayun na, magsasalita na lang kami. Pati kami, nagugulat. Nakakapagsalita kami, mayroon talagang banal na Espiritu. Hindi katulad ngayon, pinaghandaan. Lahat yan, nakahanda, naka-outline, pinagawaan ko ng PowerPoint. Pero hindi ibig sabihin na hindi na ako magde-depend sa Holy Spirit. Prepared na eh. Pero alam niyo mga kapatid, nandiyan ang Holy Spirit. Huwag tayong matakot na mag-share. Palaganapin natin ang kaharian ng Diyos una sa ating pamilya. Amen? Sabi ng Acts, sabay-sabay tayo. Ready? Go. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you. And you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea, in Samaria, and to the ends. But you will receive power. Sabi nga po natin, power. Lagyan natin ng power. Ready? Go. Power. Parang wala pang power. Dagdagan natin. Ready? Go. Power. Amen. May power, mga kapatid. I-empower tayo ng Holy Spirit. Huwag kang mahiya na mag-share sa iyong kaibigan. Mag-share sa iyong pamilya, sa iyong mga katrabaho, sa iyong mga kaklase. Huwag kang mahiyang mag-invite. At salamat sa Diyos, marami kayong mga kabataan, mga nanay at mga tatay. Pwede ba palampakan natin? Alam niyo sa mother church natin, hindi ko na lahat kilala. Pero ako ba ang nag-invite? Hindi. Hindi ko na lahat kilala. Pero bawat kapatiran na empower sila, alam nila yung purpose nila, alam nila na may mission sila, lahat nag-i-invite. Kaya dumami. Si pastor ba ang may dalan? Hindi. Bawat isa. Kaya bawat isa sa atin, may mission. Tapikin mo ang katabi mo, may mission ka. At tutulungan ka ng kapangyarihan ng Espiritu. Pwede bang palampakan natin ng Panginoon? Okay. Gusto ko,
Pag uwi natin, mayroon tayong personal application. So tatlo yung ating learning. Ano naman ang ating personal application? Tatlo lang din. Number 1, believe certainty that the church will prevail in the cultural war. Sabay-sabay nga tayo. Ready? Go. Believe that sumampalataya daw tayo na tiyak na ang simbahan ay magtatagumpay sa kultural na labanan. Ano ba yung cultural war? Tingnan natin mga kapatid. In our Christian life, we battle against the power of this dark world. Kultura na yan, sistema yan. Kaya meron tayong labanan. Nung ikaw ay naging Kristiyano, mararamdaman mo yan, merong digmaan sa loob mo. Basta totoo kang tumanggap kay Kristo, mararamdaman mo parang merong struggle. Parang mayroong tug of war. Alam mo yung parang naghihilhan? Ngayon lang umaga, hindi ko alam, may labanan sa inyo eh. Pupunta ba ako sa church o hindi? Sabi nung kabilang isip mo, magsimba ka. Sabi nung kabilang isip mo, nakakatamad. Matulog ka na lang. Di ba? Di ba mayroong pagtatalo ngayon? Sa kalooban mo, di ba mayroong hilahan? Kung ikaw ba ay para sa Diyos o lalayo ka sa Diyos? Mayroong cultural war. 6:12 ng Epeso, ang sabi dyan, ready? Sabay-sabay tayo? Go! Sapagkat hindi tao nakipaglaban sa mga tao, kundi sa mga kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan. So we are not wrestled against flesh and blood. Hindi tayo nakikipagdigma laman sa laman. So ang ating kaaway, hindi yung katabi mo. Hindi yung misis mo. Hindi yung mister mo. Hindi yung kapatid mo. Hindi yung anak mo. Hindi si pastor. Hindi yung leader. Hindi tayo magkakaaway. Amen? Ang totoong kaaway natin yung masama. Kaya mayroong cultural war. So, dapat makipagtulungan tayo sa labanan na iisa ang kalaban. Hindi tayo magkakalaban. Sabihin mo nga sa katabi mo, peace tayo. Peace. 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 Hello, peace. Walang away. Walang away. Amen? Kasi mga kapatid, kapag nag-away-away tayo, nagtampuhan tayo, nag-inggitan tayo, tinutulungan natin ang dyablo na sirain ang simbahan na nire-represent ito ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Ang kaaway natin, isa lang, ang masama. At yung katabi mo, hindi kaaway. Oo, meron tayong hindi pagkakaunawaan. Di ba? Ayun nga mag-asawa, nagsumpaan pa sa altar eh. Ang sweet nung kasal ni ano? Dito sa silang, yung nasa unang hirit, yung babae. Oy, alam nyo ah. Talagang nagsumpa, nag-iyakan sila for 12 years. At alam nyo ba ang testimony, sabi nung anak ko, 12 years sila, pero walang sex. Iningatan nila yon, yung purity. Wow! I hope and pray. Yun ang magandang testimony. Struggle yun, lalo na sa lalaki, di ba bro? Di ba bro? Di ba bro? Hoy, mga bro, di ba? Ang struggle yun. Napigil, sino yung si lalaki? Guzman. Si Edgar. Struggle yun, lalo na sa lalaki, di ba? Oo, ha? Teka, mamaya tayo mag-usap. Nagre-reklamo to eh. Tama. So, yung totoong pagmamahal, true love waits. Kasi kung talagang totoo, tunay, makakapaghintay. Tunay ang pag-ibig kung may pagtitiis, di nagmamapuri, banal at kay linis, may pag-asa at tiwala na hindi. Nawala signal. Ay, mga lumang song. Ay,
Alam niyo ba na nung kabataan ko, kumakanta ako sa mga kasal? Yan, mga pangkasal ko yun. Kumakanta ako sa kasalan. At tapos nakikipag-duet ako doon sa mga kaduet. Tapos solo. Hanggang sa, nung nagkakasal na ako, hindi na ako kumakanta. Pangit naman, ako nag-officiate, ako pa senior. Officiate, may kakanta. Ako rin nakakanta. Pangit no? At alam niyo ba, nire-request nung anak ko si Hanani? Kasi alam niya na kumakanta ko pa. Kantahin mo nga ito sa kasal ko sa Tagaytay. Oy anak, gusto ko mag-rest. Kasi masyado akong na-stress sa kasal mo. Kaya wala ako sa tono. Laki ng gastos. Okay. Ay, napunta tayo doon. Saan pa tayo? Ayun, may digmaan May digmaan. Next anak. Sabi dyan, as a church, we have to assert and execute godly and heavenly culture here on earth. Kaya alam nyo, kailangan pala nating i-impose, i-assert, i-implement, i-execute ang kultura ng langit. Saan? Dito, laban sa kultura ng lupa. Ano ba ang kultura ng lupa? Kasalanan. Sakit. Kahirapan. Kayabangan. Inggit. Sama ng loob. Ano ang kultura ng langit? Kapayapaan. Kasaganaan. Sa langit, walang kamatayan. Sa langit, walang kahirapan. Sa langit, wala ng inggit. Sa langit, wala ng mayabang. Ano ang kultura ng lupa? Kaguluhan. Sa langit, kapayapaan. So, anong sabi dyan? Dapat i-assert natin na ang kultura ng langit, ma-implement natin dito sa lupa. Kaya nung dumating si Jesus, ang una niyang tinuro sa mga alagad ito. Matthew chapter 6. Ready? Go. Ganito kayo manalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Dumating nawa ang iyong kaharian. Masunod nawa ang iyong kalooban. Dito, tulad, kaya tingnan nyo, ang unang nais mangyari ni Jesus sa mga alagad niya, gusto niyang ipakita, dumating ako ngayon para i-implement ang kultura ng langit dito sa lupa. Ang paghahari ng langit, magkaroon dito sa lupa. Ano ang kultura ng langit? Ano ang kultura ng lupa? Kaguluhan. Ano ang kultura ng lupa? Inggit. Sa langit, walang inggit. Ang kultura ng lupa, kamatayan. Sa langit, wala nang kamatayan. So gusto niyang i-implement yon. Kaya, meron tayong challenge. Anong sabi ng Romans chapter 12? Sabay-sabay tayo. Ready? Go. Huwag kayong kanyang kalooban, sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti. So, as a Christian, as a church, do not conform to the pattern of this world. Sa ibang translation, do not conform to the system of this world. Sa ibang version, do not conform to the culture of this world. Bakit? Ano ang kultura ng lupa? Corrupt. Sa langit, wala nang kurap. Anong kultura ng lupa? Patayan. Sa langit, wala nang patayan. Wala nang karamdaman. Wala nang sakit. Wala nang kaguluhan. Wala nang away. Sa langit, gusto niyang implement dito. Kaya ang sabi diyan, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Do not conform to the culture, to the pattern, to the system of this world. Alin ang mas madali? Yung sumalungat o umayon. Halimbawa, dagsa ang mga tao takbuhan papunta roon. Alin ang mas madali? Salungatin mo sila, pasalubong kang tatakbo o sasabay ka sa pagtakbo. Papunta roon ang mga tao, di ba? Mas madali yung sumabay ka. Ay, pag ganito ang mga tao, salungatin mo. Ay, naku, makikipagbugbugan ka. Bakit? Ang hirap sumalungat. It's easy to go with the flow. It's hard to go against the flow. Nahirapan ba kayo mamuhay sa mundong ito? Ibig sabihin, hindi ka na umaayon sa mundong ito. Kung umaayon ka sa mundong ito, hindi ka nahirapan,
Check yourself. Talaga bang ako ay na kay Kristo? O paglinggo lang? Amoy Kristiyano. Kilos Kristiyano. Suot Kristiyano. Magsalita Kristiyano. Pag Lunes at ibang araw, hindi na Kristiyano. Nagbabago ang anyo. So mga kapatid, yung isda na buhay, kayang salungatin ang current. Kayang yung current ng tubig, kaya siyang sumalungat kasi buhay siya. Pero yung isdang patay, hindi niya kayang sumalungat. Anong mangyayari sa isdang patay? Magpapatianod. Patay eh. Ang Kristiyano na hindi kayang sumalungat sa takbo, sa sistema, sa kultura ng mundong ito, patay. Kung ikaw nahirapan sa iyong pamumuhay Kristiyano, actually, it's good for you. Kasi kung hindi ka, wala kang struggle, baka may question sa iyong pagiging Kristiyano. Baka hindi ka totoo kay Kristo. Kasi lahat ng totoong kay Kristo, nahihirapan, hindi madali, itong wag kayong umayon. Pag sinabing wag kang umayon, ibig sabihin dapat salungat ka. Madali bang salungatin yung takbo ng mga tao? Sila papunta rito, ikaw. Mabubugbog ka eh. Pero ano, pagka umayon ka, kahit hindi ka nga tumakbo para sasabay ka lang eh. Kahit hindi ka humakbang, itutulak ka ng mga tao. Yan ang sistema ng mundo. Mas madali ang trend sa bayan ang mundo. Ngayon, kung hindi ka nag-i-struggle, balik ka kay Lord. Pag nag-iisa ka lang, luhod ka kay Lord, Lord, gusto kong maging totoo sa iyo. Kung nag-i-struggle ka na mamuhay sa mundong ito, mabuti. Ibig sabihin, mayroon ka talagang Kristo. Pag walang struggle, kaayon ka sa mundo. Nagkakaintindihan ba tayo? Nagkakaintindihan tayo, anak? Nagkakaintindihan ba tayo? Nararamdaman mo ba? Nag-i-struggle ka ba? Ha? Nag-i-struggle ka? Kanino? Sa mama mo? Sa mama mo daw! Mama daw! Sa mama daw! Ayan o, nakatingin na si mama mo. Ay, mga kapatid, huwag tayong umayon sa takbo ng mundong ito. I-implement natin ang kultura ng langit. Huwag tayong padaig sa kultura ng mundo. Do not conform to the pattern, to the system, and culture of this world. Next, anak. The church will accomplish God's perfect plan and purpose through us when all evil is destroyed and God established the new heaven and the new earth. Naniniwala ako na ang church ay lalaganap at lalaganap at lalaganap, babaguhin ni Lord. Maraming mababago. Tayo ay makikita natin yung renewal of all things. Sabi ng Pahayag 21 verse 1, sabay nga tayo, ready? Go! Pagkatapos, nakita ko ang isang bagong langit. Wala na ang dating langit. Wala na rin. Ano ang nakita? Bagong langit at bagong lupa. Ibig sabihin, magkakaroon ng renewal of all things. When the Lord Jesus Christ will be the King of Kings and the Lord of Lords, wala ng korupsyon, wala ng patayan, wala ng kaguluhan, wala ng kahirapan. Lahat na bago na ang lahat ng bagay. Bagong langit at bagong lupa. Pwede bang palakpakan natin si Lord? And next, be part of a local church that prioritizes the 3 great commandments. Sabay-sabay nga tayo. Ready? Go. Be part. Maging bahagi na tayo, mapabilang tayo sa simbahan na isinasaalang-alang ang 3 dakilang utos. Ano itong 3 dakilang utos? Number 1, ready? Go. Love. Yun po ay dakilang utos. Sabi ng Mateo 22, ready? Go. Jesus replied, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. This is the first and greatest. So, dapat sumama tayo, mapabilang tayo sa simbahan na unang layunin, mahal ang Diyos. Naniniwala ba kayo na ang church na ito, ang purpose, nagmamahal sa Diyos? So, makibahagi na tayo. Kung matagal ka nang nagsisimba, o wala kang ibang simbahan, umanib ka, mapabilang ka
sa iglesyang ito na kung saan ang pangunahing layunin, nagmamahal sa Diyos. Next anak, anong klaseng pagmamahal? Affection of our heart. Sabi nga natin, affection of our heart. Gusto ni Lord, we love the Lord with all our heart. Sabi nga natin, all our heart. Paglinggo, pinaghanda natin, affectionate tayo, passionate tayo. Sabado pa lang, naghanda tayo. Excited tayo na pumunta sa church para sumamba. Alam niyo ba, mga kapatid, kapag ka inahanda mo ang sarili mo, buong puso ka, pupunta ka sa church, mararamdaman mo ang presensya ng Diyos. Pero kapag pupunta ka sa church, walang expectation, hindi handa ang puso mo, pumunta ka sa church, mahina, discouraged, lulugulugo, pagkatas ng samba, pag alis, parang lalo kang hinang-hina. Pero alam mo, kapag pumunta ka sa church, Lord, gusto kong maranasan ka with all your heart. You seek the Lord. Sabi niya, if you seek me with all your heart, you will find me. So, gusto ni Lord, mahal natin siya ng buong puso. Amen? Next, ang sabi dyan, inspired by God's love. Sabi niya natin, inspired by God's love. Bakit? Kasi siya ang unang nagmahal sa atin. How God demonstrate His love to us? Christ died on the cross while we were still sinners. Bakit ma-inspired tayo? Kasi siya ang unang nagmahal sa atin. Mahal ka na niya kahit hindi mo pa siya kilala. Mahal ka niya noon pa man kahit hindi ka sumasamba, hindi ka naglilingkod, hindi mo pa siya kinikilalang Panginoon. Mahal ka na ni Lord. Ano pa? Personal allegiance and loyalty. Gusto ni Lord ang ating pag-ibig totoo at tapat. Personal. Hindi pakitang tao. Hindi tayo pupunta sa church para lang masabing check ang attendance. Para lang masabi sa mga kapatid, oy, nagsimba ako ha. Hindi, pumunta tayo rito dahil kay Lord. Next. Love people. Sa pangalawa, ready? Go. Love. Matthew 22, ready, go. And love your neighbor as all the law and the prophets hang on these two. Ano yung pangalawang dakilang utos? Una, mahalin ang Diyos. Pangalawa, mahalin ang kapwa. Next, anong klase? Sabi dyan, we are commanded to love people by... So, utos ni Lord, mahalin natin ang bawat isa. Oy, mga young people, mga binatang narito, tingin mo na kayo sa akin, hindi tayo pumunta rito sa church para manligaw. Amen. Hindi, ay, sabi ni pastor, love others. Kaya lahat ng magaganda, niligawan. Lahat ng cute, niligawan. Kasi sabi ni pastor, love others. Ay, boys ha, hindi tayo pumunta dito sa church para manligaw lang. Amen ba? Amen? Ay, mga girls, hindi tayo pumunta rito sa church para magpa-cute. At saka magpaligaw sa mga pogi. Sa mga guwapings. Yung sabi ni Lord, love the Lord your God, love others with the love of the Lord. Hindi pag-ibig na makalaman. Alam nyo, kapag nagsimula sa church yung kanya-kanyang relasyon, pati yung may asawa, may in love sa may asawa. Yung may asawa, may in love sa walang asawa. Yung walang asawa, may in love sa may asawa. Anong mangyayari dito sa church? Mag-aaway-away tayo. Bakit? Magsiselos yung isa. Mainggit yung isa. Bakit siya malapit doon sa kanya? Siya malapit sila doon. Tapos yung love niya rin. Magsiselos to. Yung crush niya rin. Magsiselos to. So, loving others with the love of the Lord. Amen? Mahalin natin, mga mister, sabi ng Bible, mahalin ninyo ang inyong asawa. Mga mister, pwede ba ako makarinig ng amen? Amen. Mga mister, sabi, mahalin ninyo ang inyong asawa. Yung inyo lang, huwag na yung may kanya. Ang problema ng iba, pati kapitbahay, minahal. Dapat mahalin nyo ang inyo lang. Yung may kanya, huwag mo nang mahalin. Oy, yung mga may boyfriend na, pero gusto ko, habang nag-aaral, huwag muna kayong manligaw. Hindi, totoo. Kahit anong galing at talino, pagka sinamahan ng panliligaw, nakaka-distract. Marami akong nakitang magagaling, matatalino, pero nung ma-in love, naging sila ulo. Sorry for the word. Nawala sa wisyo. Bakit? Hindi na mabalansi ito at saka ito. So,
ang pag-ibig sa kapwa ay hindi sasamahan ng makalaman, kundi pag-ibig galing sa Diyos. Parang masama ang loob ng mga kabataan, hindi na tumitingin sa akin. Oy, friends tayo ha, peace tayo ha, peace ha. Peace, peace. Sabihin mo nga peace, peace tayo. Baka paglabas ko, kaaway nyo na ako. Si Pastor, niyari na naman kami. Ano pa ang klaseng pag-ibig? Loving people must never compromise the supremacy of our love for Jesus. Ang pag-ibig natin sa kapwa, hindi pwedeng nakahigit sa Diyos. Ang sabi ni Lord, ang sinumang magmahal ng higit sa kanyang anak, kapatid, magulang, o kahit sa kanyang sarili, ay hindi karapat-dapat sa akin. Ano ibig sabihin? Ang gusto ni supreme siya. Top priority siya. Number 1 siya. Love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, and with all your strength. Hindi pwedeng lumagpas ng pagmamahal mo sa magulang mo, sa kapatid mo, sa anak mo, sa asawa mo, kahit sa iyong sarili. Ang gusto ni Lord, siya ang top priority ng ating pag-ibig. Ang hirap naman yan. Yun palang hinihingi ni Lord. Next, anak, ang sabi dyan, the best expression of our love for people is by reaching them to Christ. At ang pinakamahalagang pag-ibig natin sa kapwa ay yung atin silang maakay, mga mahal natin sa buhay, pamilya, matulungan natin silang magbalik loob kay Kristo. Pwede ba akong makarinig ng amen? Pangatlong dakilang utos, love God, love people, at pangatlo, make. Sabi nga natin, make. So ano yung dakilang utos na dapat nasa church? Love God, love people, and make. At that is the purpose why Jesawa Church exists. We are loving God, loving people, and making disciples. Therefore, go and make disciples. So, kung nakita niyo po ang church na ito, sinusunod ang tatlong dakilang utos na yan, sumama na tayo. Gawin na natin pamilya ito. Kabilang tayo sa pamilya ng Diyos. Bakit? Alam mo, sinusunod ng simbahang ito ang tatlong dakilang utos. Now, next anak. We are to go. Pag sinabing go, evangelize. Kaya mayroon tayong tuloy-tuloy na pag-anyaya, GMGM, nagsisell group tayo. Pag sinabing, next anak, teach them, mayroon tayong discipleship or destiny. At pag sinabing baptize them, ibig sabihin identification with Christ and belonging to His church. Kaya mayroon po tayong pagbabautismo. Bakit? Para you are identified with the Lord Jesus Christ. You are now His follower. Ano yun? Formality lang yon. Nung totoong sumampalataya ka sa Kanya, ibig sabihin nakiisa ka, nagpabautismo ka. Kung mahal mo, pakasalan mo. Hindi yung magsasama kayo ng hindi kasal. Patunayan mo kung mahal mo. So, parang ganito, totoong sumasampalataya ka kay Lord, pabaptize ka para maging kabahagi ka ng kanyang pamilya. Last, number 3, be the church, the body of Christ that transforms the world. Sabay-sabay nga tayo, ready? Go. Be maging simbahan tayo, ang simbahan na siyang magiging dahilan ng pagbabago ng lahat ng tao kasama ang mundo. If you are a believer of Jesus, you must be the member of His church, the body of Christ, God's household. Mga kapatid, huwag kayong maniwala doon sa kasabihan na basta ako sumasampalataya, kumikilala sa Diyos kahit wala akong simbahang kinabibilangan. Hindi totoo yun. Hindi pwede na ang isang bata, lalaki na walang magulang at walang pamilyang kinabibilangan. You have to consider the church as your spiritual family. So dapat belong tayo. Sabi ng Ephesians, sa makatwid, hindi na kayo mga dayuhan o taga-ibang bansa, kundi mga kababayan ng mga hinirang ng Diyos. Ano ang kasunod? At kabilang sa Kanyang. So tayo ay isang sambahayan, pamilya tayo ng Diyos. Dapat belong tayo. Hindi totoo na basta kumikilala sa Diyos, basta pastor ako, nagpipray, basta ako sumasampalataya sa Diyos, kahit wala akong simbahan. Hindi totoo yon. Kailangan mayroon kang kinabibilangan. Kabilang ka sa sambahayan ng Diyos. Next anak. Consequently, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God's people. Tingnan yung kasunod. And also, members. So, dapat miyembro tayo ng isang simbahan. And, mga kapatid, kung kayo'y matagal na sa church na ito, ibilang nyo na, nakapamilya ito. Bagamat hindi perfect ang mga tao rito.
Yung katabi mo, hindi perfect. Yung mga leaders, workers, hindi perfect. Si pastor, hindi perfect. Yung mga tumatayo dito, hindi perfect. Ganon din naman sa pamilya natin. Magkakapatid nga, may samaan ng loob, may inggitan. Yung mag-asawa nga, nag-aaway, di ba? It's normal. Pero maganda, may kapamilya kasi diyan ka lalago, diyan ka mahuhubog. Amen po ba? Next. Sabi diyan, God's household is not a physical building but a group of people whose faith is founded on the apostles' teaching and Christ as a chief cornerstone. So, ang simbahang tinutukoy, hindi gusali. Kaya, bagamat kailangan natin ng gusali o simbahan, pero ang totoo na simbahan, group of people, kalipunan ng mga taong sumasampalataya kay Kristo. Sabi diyan, tulad ng isang gusali, kayo'y itinayo sa pundasyong nilagay ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo. Kaya po, mga kapatid, ang talagang pinapangaral natin si Kristo bilang ulo, bilang tagapagligtas. If you are connected to the source of life, you have eternal life. Hindi tayo naging ganyo sa mga tao. Magpa-member kayo sa simbahan namin para kayong maligtas. Wala pong ganon. Lumalabas tuloy na ang tagapagligtas, ang simbahan. Hindi. Ang katawan, niligtas lang din. Ang tagapagligtas, ang ulo. Dapat connected ka sa ulo, that's why automatic bilong ka sa body. Yung iba, ang inganyo, magpamiyembro ka sa aming simbahan, maliligtas ka. Ano ang ibig sabihin nun? Ang tagapagligtas ngayon, yung simbahan. Mali, hindi logical. Ang tagapagligtas ang ulo. Unless you are connected to the head, the source of life, you have eternal life. Kahit mapabilang ka sa simbahang ito, kung wala ka namang personal na relasyon kay Kristo, wala ka ring buhay na walang hanggan. Kaya ang pinapangaral natin, hindi magpamiyembro sa simbahan. Kundi, ang pinapangaral natin, sumampalataya ka kay Kristo, magkaroon ka ng relasyon kay Kristo, mayroon kang buhay na walang hanggan. Kapag ka ikaw ay may relasyon sa Kanya, may buhay na walang hanggan ka, dahil sa Kanya ang buhay na walang hanggan, automatic, belong ka sa Kanyang katawan. Hindi natin baliktad yung iba. Magpamiyembro ka sa church para maligtas ka. Mali. Walang ganyan sa church, sa Bible. Yung mga binabasa nilang talata, baliktad, hindi nila alam yung tamang interpretation of the Bible, hermeneutically. Okay, next, last, as the church of Jesus, we should be the agents of change. Sabi nga po natin, agents of change. Ano ibig sabihin? Dapat tayo ang kasangkapan ng Diyos ng pagbabago in the world and show God to a watching world through us. Alam niyo ba ang mga tao? Tinitingnan tayo, gusto nilang makita ang Diyos. Anong sabi? Huling talata, ready? Go. Gayon, dapat ninyong mga kapatid, let your light shine in your family, to your classmates, to your workmates, sa opisina. Kung driver ka, sa iyong mga kapwa-driver. Kung teacher ka, sa iyong mga co-teachers, sa iyong mga kaklase, sa iyong mga kamag-anak. Let your light shine before men, that they may see your good deeds or works. Then, they will glorify your Father, which is in heaven. Mga kapatid, tayo ang church. Ginawa tayong ilaw upang paliwanhagin natin ang buong sanlibutan. Gusto niya, lumaganap tayo. Dumami tayo. At ang goal natin sa 2033, magtayo pa ng simbahan. I hope and pray na ang church natin dito magkaroon ng anak. Magiging apo na ng mother church. Di ba? So, hindi ko kayo pipilitin. Pero at least alam natin yung ating goal. Yun ang ating tunguhin. Baka mayroong tatawagin dito ni Lord na maging pastor. Tapikin mo nga ang katabi mo, sabihin mo, baka ikaw yan. Ikaw yan, ha? Magpapastor. Oy, kapag may pumitik sa inyong puso, ibig sabihin nangungusap si Lord. Maring hindi pa ngayon, pero alam ko gagamitin ka ni Lord. Okay, ano ang ating naging aral, mga kapatid? Ano ang buod ng ating pinag-uusapan? Number 1, sabay-sabay tayo. Ready? Go. God. So gusto ni Lord, lumaganap ang kanyang kaharian sa pamagitan ng paglaganap ng simbahan. Pangalawa, Jesus is the founder and head of the church. Pangatlo, the Spirit indwells the church to accomplish God's mission. Ano ang ating personal application? Number 1, believe with certainty that the church will prevail in the cultural war. Tandaan, dinisenyo tayo ng Diyos na magtagumpay. Pangalawa, be part of a local church that prioritizes 3 great commandments, which is love God, love people, and make disciples. Pangatlo, be the church, the body of Christ that transform the world. Ano ang ating conclusion?
Sabayan ninyo ako pagbasa. Ready? Go. The church is ordained by God to fill the whole world with His glory. Pangalawa, recognize that Jesus is the founder and the head of the church, and for the Holy Spirit who empowers us to fulfill God's mission. Pangatlo, commit to serve faithfully in a local church that fulfills the greatest commandments, loving God, loving people, and making disciples. Pang-apat, may our lives shine as a salt and light, influencing the world for Christ. Panglima, always pray to God to empower us daily and keep us faithful and steadfast until Jesus. Sana datnan tayo ni Lord na patuloy na sumusunod at tapat hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Tayo pong lahat ay tumayo. Mayroong song in response to the message. Ang sabi dyan, nasa PowerPoint anak sa, ayan. The heavens declare your glory. The nations bow before thee. In this place, let your praise arise. The Philippines is for Christ. Reign, reign, Lord Jesus. Reign, reign, Lord Jesus. In our hearts, in our lives. Reign, reign, O Lord of the heavens. The Philippines is for forever. Your name Be exalted, O Lord of all creation. In this place, you keep your song on high. The Philippines is for rain, rain, Lord Jesus. Rain, rain, Lord Jesus. In our hearts, in our lives. Rain, rain, O Lord of the heavens. The Philippines is for my family. My family is for God. My finances. My finances is for God. My relationship. My relationship is for God. My study. My study is for God. My work. My work is for God. And last, my dream is for God. Let's pray. Panginoon, salamat po, pinaunawa mo sa amin kami bilang iyong simbahan na nais mo maging liwanag kami sa madilim na sanlibutan. Una, sa aming pamilya, sa aming trabaho, sa aming pag-aaral, sa aming mga pangarap, sa lahat ng aming mga mithiin. Maghari ka, Panginoon, sa aming puso, sa aming kabuhayan, sa lahat ng aming mga mithiin. Maging patotoo kami, Lord,
upang lumaganap ang iyong paghahari dito sa lupa. Gamitin mo ang bawat isa sa amin. Maging asin at ilaw ng sanlibutan. Sa pangalan ni Jesus. Amen.